Kumusta? Mabuti! For today's video. Dumating ng araw na yan ng doktor ni Lola para bisitahin at kamustahin ang kalagayan ni Lola. Ay nga't pagpasok pa nga lamang ng doktor ni Lola ay bungad na agad ni Nilush na mayroon daw milkama o gera. Ay nga tinanong ng doktor ni Lola kung mayroon kaming bomb shelter dito sa bahay at itinuro nga namin yung kwarto na nasa gilid ng pintuan na pinasukan niya. Ang pagbisita ng doktor ni Lola dito sa bahay ay dapat ay noon pa bago magkaroon ng kaguluhan dito sa Israel. Every 3 months ay dumadalaw ang doktor at nurse ni Lola dito sa bahay para kamustahin siya. Ay nga't ang mapagkwentuhan ng tungkol sa kaguluhan dito ay nag-iyak na si Lola. Naaawa siya sa mga batang sundalo na nawala ng buhay dahil sa pakikipaglaban. Malambot din kasi ang puso ni Lola maawain at may pagkaiyakin din. Kaya naman ayan at hindi napigilan ni Lola na hindi umiyak habang nagkukwento. Hindi na naman bago dito sa Israel ang kaguluhan at kahit mahigit 90 years old na nga si Lola ay nandun pa din yung kanyang takot. At kahit nga may kaguluhan dito sa Israel ay tuloy lamang ang buhay at tuloy din ang trabaho. At ayun nga si Doktora ay kahit kasagsagan ng kaguluhan ay tuloy pa din ang kanilang trabaho na kamustahin at bisitahin ang mga matatanda kahit walang nararamdaman. At ayun nga't pinakuha sa akin ni Lola yung aking vitamins, vitamin D with calcium at ipinakita sa kanyang doktor at itinanong kung pwede din daw yan sa kanya. Bihira nga lamang kaming maarawan kaya naman kulang sa vitamin D lalo na si Lola na simula nga nang dumating ako dito ay ni minsan ay hindi yan naarawan. Dahil lagi lamang nakahiga si Lola sa kama at hindi lumalabas ng bahay. Kahit nga yung sinag ng araw sa kanyang kwarto ay ayaw niya at masasunburn daw siya. Nang makaalis ang doktor ay todo smile kami dyan ni Lola, takala ni Lola ay picture. Nagpahatid na nga si Lola dyan sa kanyang kwarto at sabi ko dun siya sa bomb shelter dahil kailangan ko lumabas para bumili ng diaper at bed pad. At dahil pasaway si Lola at may katigasan din ang ulo ay hindi ko mapilit na lumipat sa bomb shelter. Kaya naman dali-dali ako lumabas habang tahimik pa din at katanghalian nga yan. Sa mga nagdaan nga na araw simula nang sumiklab ang kaguluhan ay tuwing gabi at madaling araw umaatake ang kalaban. Kaya naman kahit paano ay kampante akong lumabas ng araw na yan dahil tahimik pa. Kahit nga nakakatakot lumabas ay hindi naman pwedeng hindi ako lalabas dahil kailangan bumili ng mga kailangan. Habang ako'y nasa labas at nagmamadali sa paglakad ay panay nga ang aking dasal na sana naman ay wag akong aabutin ng mga pagsabog sa labas. Ay nga sa bilis kong maglakad ay medyo pagewang-gewang na ang aking video. Ay nga't kahit may kaguluhan ay walang katakot-takot ang mga jutanders at relax na relax lamang habang nagkakape. Kahit nga may kaguluhan dito sa Israel ay safe pa din naman kami dahil mayroong mga bomb shelter na pwede kaming matakbuhan kapag may mga pagsabog. Pero todo ingat pa din dahil hindi lahat ng mga pagsabog ay kayang saluhin ng Iron Dome. At meron nga bumabagsak sa mga gusali kaya naman marami ding napipinsala. Andito na nga ako sa may super farm at bibili lamang ako ng diaper at bed pad. Buti na nga lamang at walang masyadong tao ng araw na yan at wala din pila sa may cashier kaya mabilis akong natapos at hindi na ako naghintay ng matagal. Bago umuwi, dadaan naman ako sa may kabilang tindahan. Bibili na din ako ng tissue para isang labasan na lang. Kapag bumibili nga ako ng tissue ay maramihan na at pang isang linggong stock na. Isa nga yan sa hindi pwedeng mawala sa bahay dahil tissue is life si Lola. May baon nga din akong lalagyan na plastic at garbage bag namin yan sa bahay. 6 na bundle nga ng tissue ang lagi kong binibili kaya kailangan ay malaking plastic ang lagayan. Ay nga tapos na akong mamili at for the go na ang person at dali-dali na naman sa paglalakad pa uwi ng bahay. Ay nga't pagdating ko ng bahay ay nagmamaretesan si Lola at Nili. Dumating daw si Rapi at dinala dyan sa bahay ang kanyang bagong bili na hand carry. Gagamitin niya nga sana yan pagpunta ng Germany para magbakasyon sa kanyang anak. At dahil nga sa kaguluhan ay hindi natuloy at canceled lahat ng flight dito sa Israel. Kaya dinala na lamang niya dito sa bahay para pwedeng malagyan ng mga kailangan para kung sakali na lumala ang kaguluhan ay may magagamit daw kami. Nakwento nga din sa akin ni Lola na siya daw ay nag-aalala at natatakot habang wala pa ako at baka daw biglang mag-alarm. Ay siyang ganito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong suporta at mga panalangin at sana'y matapos na nga itong kaguluhan. At mag-iingat po tayong lahat palagi and please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!